Eastern at saka Phoenix, no? Yung laro kahapon, second game, pinanood natin yung highlights. Well, ito yung ebidensya na kapag ang team nalulugi sa draft. Okay, nalulugi sila sa draft. Sa PBA draft, wala sila masyadong nakukuhang big man. At dahil wala sila nakukuhang big man, kagaya nitong Phoenix, wala silang legitimate na big man except for the import na si Smith. So, pag naiiwan yung kanilang gwardya, yung kanilang perimeter defense, walang rim protection. Except for the import. Yung import is forced to help out his teammates. Kaya nagkakaroon ng easy layup or at saka yung Phoenix is wala silang mahina yung perimeter defense nila. Kumbaga sa front court kulang yung height ng kanilang big man, pero pagdating sa perimeter defense hindi naman nila madepensahan itong Eastern. Dahil puro shooter, kahit itong si Hayden Blankley sumushoot ng tres na kahit nakapikit eh. So paano mo tatalunin yung mga ganong senaryo, no? Lumaban naman yung Phoenix offensively. Andun sila offensively, pero ang problema nila is yung sa kabila, yung defensive side. Na hindi talaga nila ma-stop. Okay? Si Ato Ular na alam nating magaling na post player nasusupalpal dahil sa laki. Sa laki nitong Eastern. Hong Kong Eastern, pero Eastern ang tawag dahil naglalaro pa rin daw to sa isang tournament. Guest team lang to, guest team. So maganda rin may guest team, no? Para kahit paano natututo yung PBA sa international game, no? So yun lang, lugi lang talaga itong Phoenix, no, pagdating sa draft. Ang dami nilang gwardya. Meron silang mga undersized na power forwards, meron silang legitimate wing in Kyle Balongay and itong si Ken Taffin, pero wala silang yung masasabi mong sentro, yung legit center, wala. Kasi si Larry Moyang is an undersized power forward, undersized yun. So kung titingnan mo, without the import, napakaliit ng team ng Phoenix height-wise. Kaya ganun yung nangyayari. Tinambakan yung Phoenix eh. Kahit na pumapalag sila offensively wala, hindi madepensahan eh. So ganun talaga yung mangyayari. So yun lang po.